Good morning mga kapigmate, nagbabalik na naman po ako. Ako nga po si John Jerry Alto ng All About Pig Learning. Tapos nandito po tayo sa aming baboyan. Ang baboyan po namin, ang pangalan po ng baboy na to ay John Jerry's Backyard mga kapigmate. So, ang location ko mga kapigmate sa Bayawan, Negros Oriental. So, pag-uusapan natin ngayon mga kapigmate, yung topic natin ngayon ay sa pagtatae ng mga piglet mga kapigmate. Yung mga piglet o yung mga dumedede pa, tinatawag na suckling mga kapigmate. So, pag-uusapan natin yan, kung paano maiwasan, ano bang gusto nyo? Kung paano maiwasan yung pagtatay nila or kung paano gamutin. So, para wag na kayo mag-isip mga kapigmate, paras na lang natin sasagutin about yung pagtatay ng biik, kung paano maiwasan at kung paano gamutin. Pero mga kapigmate, may gusto lang akong sabihin sa inyong lahat about sa pag-aalaga ng baboy mga kapigmate. Sa mga piglet po, against po ako sa mga gumagamit ng mga kung ano-anong gamot, mga antibiotics sa mga piglet mga kapigmate, lalo na sa mga nagtatae. So, ang ituturo ko sa inyo mga kapigmate ay yung lagi ko pong ginagawa dito sa baboyan namin, tapos kung paano maiwasan natin yung magtae, kung paano maiwasan natin na lagi tayong yung gagamit tayo ng mga gamot. Itong mga ganitong mga kapigmate, mga nag-aalaga ako ng mga ganitong biik, mga inalaga natin. Nung una mga kapigmate, nung unang pag-aalaga ko, para kagaya nyo rin ako mga kapigmate na halos lahat ng konting diferensya, tawag ako ng technician, puro inject. Pero napapaisip ako mga kapigmate, bakit kailangan pa mag-inject? Wala bang paraan para hindi na natin mag-inject? Wala bang magtuturo ng ganon? Para magtuturo sa atin kung paano natin maiwasan yung mga ganong sitwasyon. Kasi mga kapigmate, kung manonood kayo o makikita nyo yung mga commercial about sa mga baboy mga kapigmate, puro gamot sila. Puro gamot mga kapigmate. Ang tinuturo nila kung paano gamutin. Walang commercial ng gamot sa baboy mga kapigmate o walang nagtuturo ng sa gamot mga kapigmate kung paano maiwasan na magtay yung piglet, iwasan natin magkasakit yung piglet. Walang nagtuturo ng mga kapigmate. Ang tinuturo nila kung paano gamutin, kung paano mag-inject, ilang ml, ilang ano. So mga kapigmate, nalalason lang po tayo, nalalason tayo ng mga commercial, o sabihin natin ng mga gamot-gamot na yan mga kapigmate. Sa totoo lang po mga kapigmate, napakaraming paraan para maiwasan natin, prevention lang, maiwasan natin yung pagtatae, maiwasan natin yung mga pagkakasakit ng piglet natin. Kung nakapalo kayo sa akin mga kapigmate, or kung nakasubscribe kayo sa channel natin mga kapigmate, halos lahat ng vlog ko ay puro prevention. So ngayon, pag-usapan natin ay yung pagtatay. Sakto-sakto, may nagtanong sa atin na isang subscriber na si Ma'am Rizal. So itong problema niya mga kapigmate, 13 days po yung biik namin nagtae ng kulay yellow kanina umaga po. Ano po ang pwedeng gawin? So yun, so yung 13 days na yun mga kapigmate, sa totoo lang hindi naaabutin ng 13 days yan kung marunong kayo mag-prevent kung paano maiwasan yung ganun mga kapigmate, kung paano maiwasan. So halimbawa, so sagutin na muna natin mabilisan yung ni ma'am. 13 days na nagtatae kulay yellow mga kapigmate, 13 days nagtae. Ang tanong, gaano karami yung pakain mo sa inhen? Kailangan ko malaman. Pero, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabihin na natin na pakain mo pure feeds, naka-lactating feeds ka, 3 kilo per day or 4 kilo per day. O sabihin na natin, sagad na natin sa kain. Pinakain mo yung inahin mo ng 5 to 6 kilo per day. So, yung mga piglet mo, nagtatae. Anong kinalaman ng feeds yung pakain sa inahin sa pagtatae ng piglet? Napakalaki mga kapiglet. Napakalaki ng kinalaman ng pakain ng inahin sa pagtatay ng piglet mga kapigmate. Alam nyo ba kung bakit dinadamihan ang pakain sa inahin mga kapigmate? Kaya dinadamihan natin ang pakain sa inahin natin para dumami ang pinuproduce ng inahin natin na gatas para madede ng piglet. Paano nagtae yung mga biik? So sabihin natin, sa sobrang dami na pinuproduce mga kapigmate ng gatas ng inahin natin, yung dapat na yung ipinoproduce niya sa biik niya ay sobra-sobra sa mga biik mga kapigmate. Sobra-sobra ha. Dede yung mga biik yung kaya lang nila. Pero pag ang inahin natin mga kapigmate, kahit busog na mga piglet, nagtatawag po yan mga kapigmate. Nagpapadede yan. Yung mga piglet na mapupunta sa inahin, kahit mga busog sila, dede ulit sila. Kaya po ang nangyayari mga kapigmate, nag-over sa gatas sa katawan na yung mga piglet na nagiging dahilan ng pagtatai po nila. Gets nyo ba mga kapigmate? Kaya nagtatayo yung piglet mga kapigmate.
So ito ng paraan dyan, kapigmate, Ma'am Rizal. Ganito ang gagawin mo ganito ang gagawin mo, Ma'am Rizal, pag ang mga bake mo nagtatae. Kung ilang kilo yung pakain mo, sabi natin 3 kilo per day pakain mo sa inahin mo. 3 kilo per day, o sabi natin 5 kilo per day. Ang gagawin mo dun mga kapigmate, kalahati ng kain ng inahin, tatapyasin mo. Babawasan mo. Yung 5 kilo mo, gawin mo lang 2.5 kilo. Dahil nagtatae mga kapigmate, 'di ba tayo mga nag-aalaga ng inahin, ang ginagawa natin para mas magatas yung inahin natin, pag nagpapakain tayo, maraming tubig, 'di ba? Maraming tubig tayo nilalagay sa feeds nila, kasabay marami tayong tubig na nilalagay kasabay ng feeds nila. Pag kumakain yung inahin, maraming tubig. Sabi ng iba, mas maraming tubig, mas maganda, mas malakas ang gatas ng inahin. Totoo po yun, 100% po na totoo yun mga kapigmate, na malakas ang gatas. Ang problema na po doon natin mga kapigmate, sa sobrang lakas ng gatas, hindi kinakaya ng piglet. Hindi po nila kinakaya, kaya ang nangyayari po, nagtatae. So, yung ganun mga kapigmate, sa 15 days, halimbawa natin na matagal-tagal na, kasi sabi natin 15 days, matagal-tagal na nagtatae. O sabi natin na si ma'am, hindi niya alam yung gantong diskarte. Kaya sa lahat ng nanonood po sa akin ngayong araw na to, ako nga po pala ulit si John Jerry Alto. So, yung ganong diskarte mga kapigmate, tinuturo ko yung simula pa lang pagkaanak hanggang magwalay. Tinuturo ko na kung paano hindi magtae yung mga piglet natin. So, pag nagawa nyo yung first day, second day, third day, fourth day, na hindi nagtae yung piglet nyo, sinundan nyo itong mga sa tutorial ko, hindi po magtatae yung mga piglet nyo bago kayo magwalay. Kasi iba yung technique sa pagwawalay at iba yung habang dumedede pa yung mga piglet. At ito pa mga kapigmate, may gusto lang ako sabihin sa inyo. Hindi po napapanis ang gatas ng inahin na nasa dede ng inahin pa. Hindi po siya napapanis. Nag-overproduce po siya, hindi po napapanis. Okay? Wag po kayo maniniwala doon sa napapanis yung gatas ng inahin dahil nasa katawan pa po ng inahin yon mga kapigmate. Hindi po yun napapanis. Hindi po dahilan ng pagtatay ng piglet dahil panis daw po yung gatas ng inahin. Lang po siya mga kapigmate, nag-overproduce lang siya, kaya po nagtatay yung mga piglet natin. Kaya ang number 1 gawin nyo, first day na makita nyo pa lang mga kapigmate na may nagtay sa kanila para hindi masyadong masobran sa pagbabawas yung inahin. First day pa lang na may mapansin kayong malambot ang dumi mga kapigmate, bawas agad, antimano on the spot mga kapigmate. Kunwari papakain kayo, ako kasi mga kapigmate, ang parang ko mga kapigmate, bago ako nagpapakain dito sa inahin ko na bagong anak, punta muna ako dito sa likod, check ko muna yung mga piglet. Check ko yung flooring, check ko tong flooring na to, check ko lahat kasi itong flooring na to mga kapigmate, pagtigas ang dumi nila, lumulusot lang dito. Lumulusot lang sa plastic matting mga kapigmate. Kaya ang dyan, pag nakita kong walang dumi dito sa plastic matting mga kapigmate, okay yun. Kung gaano karami yung pakain ko sa inahin, ganun pa rin. Minsan dinadagdagan ko na. Pero pag may napansin ako na may biik, o may dumi ako nakita, malambot, on the spot mga kapigmate, sa pagpapakain kong yun, magbabawas agad ako. So Ma'am Rizal, ganun po ang gawin mo. Magbawas po agad kayo. Kung matagal na po yung biik nyo na nagtatae, ang kailangan nyo pong gawin mga ma'am, unang araw, kalahati ang tapyasin nyo. Pagmasdan nyo, kailangan pagmamasdan nyo yung mga piglet nyo. Kailangan sa susunod na kain nila, titingnan nyo kung may malambot pa ang dumi. So kung may malambot pa ang dumi sa mga piglet at hindi pa tumitigas, huwag na kayo mag-i-inject na kahit anong antibiotic mga kapigmate. Sabihin natin ang antibiotic ay gamot. Pero mga kapigmate, nakakasama rin sa baboy yan mga kapigmate. Tanong nyo sa mga technician nyo, alam din yan. Alam din nila yon, pero yun lang ang pinakamabilis na parang para mawala yung pagtatay. Pero tuturuan ko kayo kung paano maiwasan yung magtay. Huwag din kayo maniniwala kay Mr. Yakult. Hindi po nakakatanggal ng pagtatay yung Yakult mga kapigmate. Uling. Yung uling, sabi natin din mga kapigmate, kahit wala kayong ibibigay sa kanila. Apralite mga kapigmate, hindi rin nakakatulong yan mga kapigmate. Useless lang yan kung hindi nyo alam yung paraan na ito. So yun, napansin mo na pangalawang pagpapakain mo na, may nakita ka pa rin malambot yung dumi. Pwede mong bawasan ulit. Pwede mo namang sabi natin na pwede mong bawasan ulit, or pwede pa rin yung same pa rin ang dami ng pakain mo nung nagbawas ka. Kunwari 5 kilo, 2 kilo na lang ginawa mo. Tapos, di ba 2 kilo na lang. O kaya 2.5 kilo. Ganon pa rin ang pakain mo. Basta yung mapapansin nyo yung mga kapigmate, kung effective yung ginagawa nyo, yung dami ng dumi na nakikita nyo, paunti ng paunti.
Pag paunti ng paunti sila mga pigmate, yung kalahating kilo yon, i-fix mo muna doon. Huwag ka agad magdadagdag. Huwag ka agad magdadagdag. Tapos pag nakita mo na tumitigas mga kapigmate sa ganong diskarte ko, pag yung kay ma'am kasi medyo tingin ko matagal na to eh. Sabihin natin, halimbawa na natin yung kanya na mga 4 na araw na mga nagtatay, ganon, halimbawa lang natin. Unti-unti nang tumitigas. So wag ka muna magdadagdag pa doon, fix muna. Tapos pag nagdagdag ka, siguraduhin mo na matigas na yung dumi. Matigas na yung dumi mga pigmate ng piglet. Pag matigas na yung dumi ng piglet, yan, dahan-dahan na po tayo magdadagdag. Pero, wag na wag nyo agad ibabalik yung dami ng pakain na inahilin nyo bago magtayo yung mga piglet nyo mga kapigmate. Kasi yung kain na, ganun kadami yung kain ng inahin, ibig sabihin sobra-sobra yan. Para malaman yung mga kapigmate na sakto na yung dami na pinapakain nyo sa inahin nyo, na kaya, tama lang yung pinoproduce sa mga piglet nyo na gatas, ang gagawin nyo, kada pakain nyo, kunwari, di ba, 2.5 kilo kayo. Sunod na pakain nyo, pag nakita nyo tigas na yung dumi ng baboy nyo, yung dami ng pakain mga kapigmate, halimbawa lang yun ha, halimbawa. Kasi, iba-iba po ang dami ng pakain sa baboy, depende sa feeds, depende sa pakain nyo, depende kung paano yung paraan nyo ng pagpapakain mga kapigmate, depende. Kaya halimbawa na natin, yung 2.5 kilo mo, nakita mo mga tigas ng dumi, dagdagan mo ng kalahating kilo. Kalahating kilo per day. Susunod, pag nakita mo okay yung mga piglet. Ang problema naman, matigas na yung dumi ng mga piglet, mga pigmate. Tapos, ang problema naman, ay yung mga piglet, kinukulang naman ng gatas. Paano ba natin malalaman na kinukulang na ng gatas ang inahin? So, ganito lang mga kapigmate. Para malaman nyo na kinukulang na ang gatas ng inahin, pag ayaw na magpadede ng inahin. So, ganito yun. Pinakamabilis mga kapigmate, pag nakahiga yung inahin, nagpadede, di ba? Kasagsagan ng dede ng mga piglet, tumedede pa. Hindi pa nakakabelo, yung sabihin na nakabelo ng inahin, kasagsagan pa yung mga piglet, ayaw pa magsialisan, hindi pa umalis doon sa inahin. Lahat sila dumedede, tas tatayo na agad yung inahin. Yun mga kapigmate, ibig sabihin ng mga kapigmate, hanggang doon lang ang kaya i-produce ng gatas ng inahin. Ibig sabihin, kulang na mga kapigmate. Kaya ang mangyayari doon, dadagdagan nyo uli sa susunod na pakain nyo. Dagdag ulit kayo. Pagmamasdan nyo uli yung mga bake nyo. Ang pagmamasdan nyo doon, habang nagpapadede yung inahin at yung dumi ng piglet. Para mabalance nyo yung pakain ng inahin mga kapigmate. Kailangan yung malaman ito mga kapigmate para sa mga nag-aalaga ng baboy. Kasi naawa rin ako sa mga nag-aalaga ng baboy na tagtag na sa gamot. Yung baboy nila puro inject dito, inject doon. Sabi ng technician daw sa kanila, ganyan. So mga kapigmate, no sa antibiotic mga kapigmate. Sabihin natin nakakatulong yan, pero may side effect din yan sa baboy. Nakakapagpabagal din yan ang laki ng baboy mga kapigmate. Kaya hanggat maaari, agapan nyo na lang. Prevention tayo mga kapigmate. Baguhin nyo ang management nyo sa pag-aalaga ng baboy. Pagmamanage lang naman ang problema sa ganyan mga kapigmate. Pagmamanage. Wala sa baboy. Wala sa mga, hindi yan kasalanan ng biik, hindi kasalanan ng baboy yan mga kapigmate. Kung sino nag-aalaga mga kapigmate, sila ang may kasalanan. Hindi nila alam kung paano gagawin, kung paano agapan, kung paano maiwasan. Ang kailangan nyo sa pag-alaga naman mga kapigmate, ang kailangan nyo lang pag-aralan mga kapigmate, yung maiwasan lahat ng darating na sakit. Huwag nyo pag-aralan yung gamot mga kapigmate. Huwag nyo pag-aralan kung ilang ml, kung paano gamutin to, anong gamot, ganyan. Kasi pag ganun mga kapigmate ang pag-aralan nyo, hihintayin nyo na lang na magkasakit yung baboy nyo sa, alam ko naman kung paano gamutin yan. Alam ko naman kung anong i-inject dyan. Alam ko naman kung ano dapat ang ibigay sa kanya. Kasi alam nyo yung mga gamot eh. 'Di ba? Alam nyo yung kung paano gamutin. Pero mas maganda ka mga kapigmate, alamin nyo kung paano maiwasan. Prevention lang mga kapigmate. Yun ang the best mga kapigmate sa pag-aalaga ng baboy. So Ma'am Richelle, maraming salamat sa tanong mo. Itong vlog na to about doon sa pagtatay mo ng baboy. Marami pa tayong sunod na vlog na gagawin. Inuna ko lang to para sa'yo, para maagapan mo agad itong mga piglet mo na nagtatae. Itong yellow na pagtatay nito, mga 2 to 3 days, ganyan. Pero mga kapigmate, pag ang tae na ng baboy nyo, sirit na, same lang kayo nang gagawin. Ganun lang mga kapigmate ha. Yun lang, maraming salamat. Ito nga pala ulit si John Jerry Alton ng All About Piglet.